So ayan mga master, anong oras na ba? Oy, alas 11 ng umaga at ngayon lang po tayo nakalabas kasi wala, tinatamad-tamad ako kanina. Tsaka napagod ako kahapon sa ride namin sa Marilake. Hindi ko pa nga na-edit yung ginawa ko dun. So ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome sa ating channel at welcome po sa ika-100 episode natin dito sa Lala Move serye natin. So ito po yung katapusan ng ating season 1. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng ng sumuporta rito sa channel natin. At ayan po. So 100 episode po. And ito po yung last episode natin sa ating season 1. So hindi natin alam kung ano mga susunod pang mangyayari sa mga susunod na episode. Okay, so ayan. Tayo po ay nandito na naman sa Lala Move serye. At medyo tanghali na tayo. Ganun pa rin naman ang ating game plan, no? Hindi magbabago yan. So ano ba tayo ngayon? Tingin ko mga short ride booking lang ang makukuha natin ngayon. Walang masyadong mga long ride na lumalabas. Kanina ko pa tinitingnan sa bahay. Meron man mga alanganin. So, syempre, maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga followers dito sa YouTube. Thank you po sa inyo lahat sa pagsuporta rito sa ating content. Ayan. At alam nyo, marami akong natutunan din, no? Sa loob ng 100 episode na ginawa natin dito sa Lala Move. Ang dami ko natutunan sa sa pagdi-deliver kasi grabe, ang dami natin mga na-meet na mga kakaibang ugali ng tao, iba't ibang klaseng tao, mga rutang kakaiba na mga first time na natin napuntahan. So yan yung mga experience natin at talaga namang hindi ko makakalimutan yung mga yon, no. Lalong-lalo na yung mga na-meet natin mga tao na nakakaiba ang kanilang pananaw. So ayan, ikukwento ko sa inyo mga master mamaya-maya kung ano yung mga natutunan natin dito sa ating pagdi-deliver na madadala natin. At syempre, yung iba mai-share natin sa mga nag-uumpisang mga courier service. So ano ba yung mga yon? Syempre, bago natin pag-usapan yan, maghanap muna tayo ng booking, no? At tayo po ay babiyahe ngayon. Half day lang tayo, siguro mga 4 na booking lang kukunin natin. Tapos uwi na tayo. Okay? Ayan. So let's go. Start na tayo. So ayan mga master, at kakatampi lang natin dito. Meron tayong nakuhang booking. Itong booking na to, kanina pa to walang kumukuha. Ngayon nag-add siya ng 40 pesos. Kaya kinuha na rin natin. So ang ruta natin nito is papuntang Pasig. Kala ko nakuha na, hindi pa pala. So ngayon tayo ang kukuha nito. Ito napakaliit lang na bagay nito, no. Coin lang yung yung pipick upin natin dito. So punta na tayo mga master. Puntahan na natin. So mayroon na tayong una, kakalabas lang natin. Syempre papuntang Pasig to mga master. As we expect, talagang talagang dito sa Pasig, matraffic dito. So iyak na naman tayo na ito. Puntahan natin puntahan na muna natin to. Mamaya na tayo magkwentuhan sa mga naging ganap sa loob ng 100 episode na nagawa natin dito sa Lala Move serye, no? Ako talaga nagpapasalamat ako dun sa mga viewers natin, sa walang sawang support. Yung iba sa pagko-comment nyo at pagla-like, yan, napakalaking bagay na yun sa atin mga master. Thank you po sa suporta. Na-appreciate ko yung nung una nung ginawa ko tong vlog na to, kala ko wala lang talaga. Pero kahit paano tinangkilik ng ating mga subscribers, no, tsaka mga bagong subscribers. So maraming salamat po. Tawagan natin yung client natin and sorry for the inconvenience mga master kasi magkakaroon na naman ng signal interference itong ating itong ating telepono, itong ating audio. Ayan na. Hindi nakakonekta yung ating camera sa cellphone natin tsaka intercom, pero pag tumatawag ako, grabe talaga. Ang lakas talaga. So, tatawagan ko lang tapos mamaya tatanggalin ko na.
Sir, sa alala mo po ito, for pick up po. Daycare ba ng ano? Sa daycare ng Madrigal po ba kay boss? Ay, ikaw to. Ay. Pipicturean ko raw. Okay. Tingnan natin. Sisend natin sa kanya para makita niya. Ano ba? Marami ako nito ah. Meron pa maghanap ito? Collector's item na to, no? Oo, pati yung 2003 na gold niyan, yung isa. Paano nyo nakukuha to, sir? Ano? Naghahanap lang kayo? Ha? Kala ko hindi totoo itong mga ganito. May nabibili pala. Pahawak, sir. Oh. Nabibili pala yan. 2017, no? Naku. Okay, so ayan mga master. Meron na tayong na-close na natin ng ating pick up. Ngayon, hahanap pa tayo ng, ng booking ulit, no? Isa pa. Okay, so ayan mga master. Siyempre, hindi po pwedeng walang kapartner to. Partneran natin to. Isa pang booking para makadiretso na tayo, no? Meron na tayong second pick up, no? Dito rin sa may Parañaque. At papunta rin to ng Pasig. So magkalapit lang yung natin, Pasig. So dalawa na. Meron na tayong double book. Okay, Kim po. Opo. Teka, checkin ko lang po ha. Oh, tama po, kay Nika Beron. Okay na po, sir. So ayan mga master, papuntang Pasig to. Dalawa na, meron na tayong Pasig. Parehong Pasig. Okay, so let's go. Punta na tayo sa ating sa ating drop off. Magkalapit lang tong natin, itong natin tawag nito. Tingnan natin yung isa. Dalawa kasi to eh. So halos magkalapit lang. So magkadikit lang mga master. Unahin natin tong isa. Okay, let's go. Okay, so dito po kikita tayo dito. Hindi naman kalakihan yung kikitain natin dito, no? Cash. Kita po tayo dito ng ng 272 pesos. So sapat na yung 270 pesos mga master para makomplement ang ating gasolina. Kasi yung gasolina natin is 160 lang. Okay, so let's go. Saan tayo dadaan ngayon? Pinakamagandang daan ay syempre sa C5. Wala nang iba, no? So ayun na nga mga master, no? Sa ating ika 100 episode dito sa Lalamove ay ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga yung mga naging experience natin dito sa Lalamove para dun sa mga hindi pa nakakapanood ng lahat ng episode natin kasi napakarami, tsaka ang haba ng video natin. Talagang minaximize ko na yung video pero talagang mahaba talaga kasi halos lahat para sa akin highlights yung mga sinabi ko doon, no? So yun. And kwento ko na lang kung ano mga naging experience natin at syempre para din dun sa iba na ito po ay base sa aking mga personal na experience po at ayoko maging technical sa lahat ng bagay kasi ito pong vlog natin sa Lalamove lang po ito, gusto ko lang po, kaya ako po pinasok yung Lalamove mga master. Unang-una kasi gusto ko syempre yung sideline, no? Ayoko magpaka-hipokrito. Syempre nakita ko dun sa mga ibang riders na kumikita ng malaki. So sabi ko, bakit hindi ko subukan? Kasi nga maganda naman ang total nagmumotor naman tayo and tingin ko naman kayang-kaya ko naman yung ginagawa nila. So sige, subukan natin kasi aside of doing something na kikita ako nakakagala pa at nakakapasyal kahit paano. Yan, parang hindi tayo naboboard sa bahay, di ba? Yun talagang diyan ang pinakaunang rason bakit ko ginagawa. Syempre yung kitaan. And gusto ko rin i-challenge yung sarili ko. Talagang kikita talaga ako kagaya ng ginagawa ng iba. Diba? And I found out na syempre totoo nga, no? Kumikita nga siya. Talaga naman didepende sa sa sipag mo at tiyaga sa sa pagbabiyahe. Pero syempre as I go along, no, meron mga bagay na dapat mo matutunan sa pagbabiyahe. Syempre mga diskarte na dapat mo matutunan. At lahat ng po yun pinag-aralan ko rin kahit paano, no? Kasi ayokong bumiyahe ng bumiyahe lang na bara-bara. Kasi
ayoko rin magsayang ng oras, ayoko magsayang ng pagod, 'di ba? Gasolina, 'di ba? Syempre may expenses din dito sa Lalamove, no? Kailangan matutunan natin yung mga bagay-bagay kung paano nila ginagawa, paano kakikita. So, I came up with the solution na yan nga, no? Sa aking personal na pananaw, yung mga long rides ay talaga nandoon yung nandoon yung kitaan na malaki. No? Sa akin lang to, depende sa iba kasi meron naman mga tao talaga na ayaw ng mga long rides, gusto yung mga short ride lang kasi hindi sila sanay at gusto nila yung malapitan lang. So, kanya-kanyang options yan. So, ayan, napili ko lang yung options na long ride kasi doon ko nakita na doon ako kikita ng medyo malaki. Saka komportable ako sa mga long ride na biyahe, no? Dahil sanay tayo sa talaga sa biyahean na malayuan. Yun talaga yung forte ko eh. So, kung meron ako mga kumbaga meron ako mga na-impluwensyahan na gumawa ng ganun, ayan, maraming salamat at kahit paano naka-impluwensya tayo. No? At lahat po ng mga pinaggagawa natin dito mga master, base lang po lahat yan sa mga personal experience ko. At syempre, yung ibang mga rider, no? At yung ibang mga vlogger na napapanood ko, sinusubukan ko rin kanilang mga tawag ito, mga approach, pero hindi naging effective kasi sa akin. So ayun, kaya pinili ko lang yung mga technique ko ba na effective sa akin. So ayan po. Ngayon yung pagharap naman sa mga iba't ibang klase ng tao, mga master, ako natutunan ko dito sa sa ganitong klaseng hindi naman ako bago sa Lalamove eh. So before pa tayo maglalamove, meron na tayong Borso, Speedy pa that time ng pandemic. Kaya kahit papaano mga master, yung pakikitungo sa mga kliyente, sa customer, hindi na bago sa atin. So kailangan mo talaga magpakumbaba. Yun talaga ang number one dyan. Kailangan mo magpakumbaba. Marunong ka makipag-usap na maayos kahit na pikon ka na. Diba? Ayan, at dapat alam mo rin kung kailan ka tatanggi o kailan ka mag-go, diba? So hindi dapat natin pairalin dito yung yung init ng ulo kasi 'di ba? Tayo'y nasa service industry. So kailangan talaga maganda yung serbisyo natin. No wonder mga master, dito sa 100 episode natin wala pa naman tayong yung tipong grabing hindi tayo na-report, 'di ba? Wala namang nag-report sa atin at halos lahat naman na naman natin, na ilusot naman natin. Paano ba yun? Na i-survive naman natin yung mga kliyente kahit yung mga kliyente mga pasaway, di ba? So kasi ang katwiran ko, okay lang yan kahit pasaway yan, no? Sa umpisa lang yan iinit yung ulo mo, pero pag nakalagpas ka dyan, okay na rin yun, di ba? Ganun talaga. Hindi mo pwedeng dibdibin yung mga salitang hindi magagandang maririnig mo dun sa mga kliyente kasi nga hindi naman kayo lagi magkasama. Tsaka well, opinion nila yon, di ba? Para sa'yo, wala tayong magagawa doon kasi lahat ng tao may kanya-kanyang opinion naman. So ang kailangan na natin gawin kailangan maging mapagpasensya na lang tayo hanggat maaari talaga mga master. Since na nasa service ka, 100% ang ibigay mo sa service na na ginagawa mo. Sa 100 episode natin mga master, so far ang natatandaan ko lang hindi ko makakalimutan dito yung yung nag-deliver tayo kay sir na bawal bawal ang tumawag. Yun lang, no? Kakaiba talaga yun. Kakaibang experience yun kasi imagine mo bawal magtanong, bawal tumawag at mali pa tayo. So, yun lang yun pinaka tumatak sa aking sa loob ng ika-100 natin, no? Sa loob ng 100 delivery natin dito sa Lalamove, no? Yan yung mga experience natin. At syempre mga master, ayan, doing Lalamove talagang naranasan natin yung malulupit na traffic. Ayan, grabe, na kailangan mong i-survive traffic kagaya nito, di ba? Syempre, tao lang tayo, gutom, uhaw, nararanasan natin yan sa kalsada. Pero wala kayong maririnig sa akin na nagko-complain ako dun sa di ba? Hirap na ako, ganyan, wala kayo. Kasi hindi yun ang natin. Baga hindi yun ang content natin yung pagko-complain, di ba? And hangga't maaari talaga gusto kong i-share sa mga viewers natin yung positivity ng biyahe, yun mga master. Pero sa totoo lang mga master, talagang dumarating yung time talaga na nahihirapan ako. So, and
ayoko magpaka-ipokrito na talaga namang mahirap talaga 'tong ginagawa natin, no? Nagmumukha lang madali sa vlog natin, master. Kasi nga, syempre, positive lang tayo eh, 'di ba? So sa mga nandito sa sa courier service, no. Alam ko kung ano 'yung nararanasan nyo, ganun din naman 'yung yung nararanasan ko. Ang kaibahan lang natin, mga master, tayo nagbo-vlog, no, na i-share natin 'yung mga experiences natin dun sa ating mga viewers and sa ibang mga riders. Pero all in all, mga master, talagang ganun pa rin, no. Kung ano po 'yung nararamdaman nyo, ganun din yung nararamdaman ko. Experience nyo sa kalsada, same lang din tayo ng experience sa kalsada. Depende lang po sa pagtanggap, no, sa pag-approach ba. So ayan po mga master, yun lang ang natutunan ko rito talaga. Unang-una, kailangan marunong ka makitungo sa kapwa-tao mo. Ano ang attitude ng tao na yan, anong gender niyan, kailangan go with the flow ka lang sa kanila, di ba? Iparamdam mo sa kanila na okay ka. Para hanggat maaari talagang kahit na malate ka sa drop off mo dahil kaka-double booking natin, wala silang masasabi sa iyo, di ba? Okay tong taong to, parang ganoon, di ba? First kasi sa alam niyo, pakikipag-meet up or pakikipag-usap sa ating mga kliyente, mga master, napaka-critical ng first 10 seconds, no? So totoo 'yan. First 10 seconds na approach mo sa kliyente mo, yun na yun. It could make or break your their trust to you. So kaya dapat positive ka lagi, mga master, no? Kahit na gutom ka na. Kahit na uhaw ka na. 'Di ba? Ganun talaga. No, part of part of service. So ayun yung mga natutunan ko rito sa ating pagde-deliver. Well, regarding naman sa kitaan, mga master, alam mo, ilang beses kong binablog yung kitaan na yan, no. Nakikita nyo, kumikita tayo ng 1,000, di ba? Minsan hindi naman, minsan okay lang. One time meron tayo rito talagang 0, di ba? So kailangan tanggapin mo rin sa sarili mo, mga master, na dito sa sa courier service na to, didepende ang income mo sa sa sipag mo, no? Ikaw yan. Kasi lahat yan, mga master, nakalatag na dyan sa sa app. Nandiyan sa Lalamove, wala namang tinatago eh. Kumbaga, kung magkano ang presyo ng kukunin mo, yun na yun, di ba? Nandiyan na yan. So ikaw na lang yung magde-decide whether kung kukunin mo o hindi. Depende sa diskarte mo, depende sa sipag mo. So kung meron kang goal na ganito yung kita mo, trabahuin mo, di ba? Huwag kang magreklamo kasi pinili mo yan. Ang hirap kasi dun sa ibang mga rider, ang hirap dun sa mga ibang masyado nilang kumbaga, gusto kasi nila pag pumasok sila dito, gusto nila dahil nakita nila yung iba kumikita ng malaki, o sige, dapat sila rin kikita ng malaki kahit na less effort. No. Maling yung mga master, maling mindsetting yon. For you to earn something na medyo malaki-laki, or for you to to get what you want, you have to work for it, 'di ba? Work hard for it. Walang madali. Talagang dadaan ka rin sa hirap, 'di ba? At napakaswerte mo ng tao kung kada labas mo talagang laging malaki ang kita mo at hindi ka nahihirapan. So, walang ganun. 'Di ba? Himala pag ganun, mga master. Ngayon, alam nyo, ako sa totoo lang, yung mga vlogger na nagpapakita ng mga malalaking kita nila sa Lalamove, ganyan, di ba? Hindi rin naman nila pinapakita yung mga, yung hirap din. Which is, syempre, ginagalang ko rin yung kanilang approach sa pagbablog, di ba? Nakakainganyo eh. Kasi pamotor-motor lang, kumikita na malaki, di ba? Pero syempre, mga master, sa kabila ng pagkita nila yun, may kaakibat din na hit. Minsan, ang hindi na ibo-vlog, di ba? Syempre, yung iba, dahil sa nakita lang nila ganito, ganyan, ayun na, nag-expect na ganun din sila, kahit na may katamaran. Pero alam niyo, mga master, lagi natin tatandaan na napakahirap ng buhay ngayon. At wala pong madali, no? Wala madaling pagkita. So, pag pumasok ka dito sa ganitong klaseng service, talagang mahirap 'yan. 'Di ba? Expect mo na lagi mo nang isipin na mahirap. Kasi pag inisip mo na mahirap, mga master, yung mga mahirap para magiging madali na lang sa iyo. Totoo, 'di ba?
Yung mindset mo, kasi naka-mindset ka na mahirap, so magiging normal na lang sa'yo mahirap. Kahit na mahirap yan, madali na yan. Magiging routine na yan. Kasi mga master, kapag mindset mo yung sarili mo na dito, madali lang, wala, pag nahirapan ka, tapos ka na agad. Quit na agad ba? Sabi mo, mali pala yung binablog ni Soloista. Sabi niya, maganda kitaan dito. Tapos, ang hirap pala mag-deliver. Ganyan, mainit pala. Tapos, ang ganda-ganda ng mga sinasabi nila sa vlog nila. Diba? So, you have to expect the worst. Ganun lagi. Para laging ready yung ano mo, yung isip mo, yung katawan mo sa lahat ng bagay. Ganon ang tamang mindset mga master. Hindi naman sa pagiging negatibo, pero dapat i-mindset mo yung sarili mo sa ganung bagay para yung mga mahihirap, mapadali na lang sa'yo. At yung madali, mas basic na lang sa'yo. Huwag mo iset yung standard ng sarili mo na sobrang dali na mga ganito, di ba? Kasi mamaya makatikim ka lang dyan ng namura ka ng kliyente, magdemanda ka. Di ba? Ganon. Okay, so sana meron kayong dyan, no, natutunan sa mga sinabi natin. So yun mga master, so yung kitaan susunod na lang yan sa trabaho mo. Ano ba yung mga experience natin dito? Alam nyo, para sa akin, no, ikukumpara mo sa traditional na trabaho, time freedom para sa akin lang time freedom kasi I can do whatever I want, no, during dito sa pagdi-deliver natin, no. Pwede ako maglaylo-laylo, pwede ako magpahinga, di ba? Pwede rin akong umuwi na maaga after ng mga delivery, di ba? Pag kumota na ako, pwede na akong umuwi, magliwaliw, di ba? So yun yung nakita ko, no. Meron kang kahit papaano time freedom na hindi mo makikita sa sa regular employment. At yan po ay may totoo yan mga master. So kaya po ako hindi ko kinukumpara mga master ang kitaan. Hindi ko rin masyado ine-emphasize ang kitaan dito sa Lalamove kasi nga mga master, ito po ay pinasok ko bilang lang, no, kumbaga gusto ko ma-experience ang ginagawa nila at syempre gusto ko rin kumita. And kung tatanungin nyo kung magtatagal pa ako dito, nasagot ko na po yan last sa vlog natin, no, siguro. Hanggat kumikita at hanggat masaya ako at hanggat gusto ko yung ginagawa ko, tuloy lang to mga master. So syempre hindi lang naman ito yung hindi lang ba ito yung gagawin natin sa buhay natin, no? Syempre ako may mga pangarap din ako sa buhay, meron din ako mga gustong gawin na syempre out of camera na, no, na hindi naman na pinapakita sa camera syempre. So ito kasi content tong natin ginagawa natin. So syempre mga master, meron din tayong mga plano sa buhay natin na ayoko naman isarado yung yung sarili ko sa mga opportunity papasok sa atin, no. At syempre meron tayong mga plano pa na gagawin, 'di ba? Hindi lang ito, kaya syempre baka sooner or 'di ba hindi natin alam, biglang mawala na tong natin itong Lalamove serye, 'di ba? At makita niyo sa channel natin may bago na. So, 'yun po. Pero sa ngayon po mga master ay pa tayo? Kumbaga on track pa tayo dito sa Lalamove kasi kumikita pa at yan, nag-e-enjoy pa ako, no? So nagagawa ko pa yung gusto ko. At kung sa tingin nyo po nakakatulong itong mga vlog natin sa mga baguhang mga rider, comment down below. Kasi yung mga comment nyo at mga like nyo lang nakakapagbigay yan ng boost sa aming mga content creator para syempre gumawa pa ng mga iba-ibang klaseng mga video, no? Hindi po ganun kadali gumawa ng video mga master. Kaya talaga naman sa simpleng like lang at comments nyo, 'di ba? Malaking bagay na 'yon sa amin. Alright. So yan po ang ating mga experiences. So ngayon mga master, ito na ang question na pinakahihintay ng lahat. Kumusta naman ang kitaan natin dito sa Lalamove? So sa atin naman mga master, ito sagutin ko yan, walang halong biro mga master. Yung mga kinikita natin dito sa Lalamove, sa totoo lang malaking tulong din talaga sa akin na kumikita tayo sa Lalamove kahit pa paano. Uy, racing.
ingay. Ayan, kagaya na to mga master. Minsan yung pambayad ko sa credit card dito ko kinukuha. Yung mga expenses ko, 'di ba? Dito ko kinukuha lahat. Pang pasyal-pasyal, pang gasolina, dito ko kinukuha lahat sa ano. Pang gastos-gastos, 'di ba? Dito lahat sa Lalamove. Kumbaga, kung kumita man ako sa ibang part, hindi nagagalaw 'yun kasi lahat po dito kumbaga dito ako kumukuha ng panggasto sa Lalamove. Talaga naman napakalaking tulong para sa akin. Ayoko magpaka-hypocrite ng mga master. Kaya ako naglalamove para syempre yung ibang expenses masambot ng kita nito. Yung bayad sa motor, 'di ba? Yung pinambabayad sa motor, lahat 'yan galing sa Lalamove. Ayan, ano pa ba? Kahit papaano may natatabi tayo dahil yang sa Lalamove. No, meron tayong savings para sa Lalamove, no? Hindi pa ganoon kalaki pero kahit papaano meron tayong natatabi. So, yun yung mga naging benefit sa akin dito sa Lalamove mga master. Talaga naman syempre nakakatuwa kasi nga kahit papaano nakakaano tayo, kahit papaano yung ginagawa natin, kahit na hindi naman ganun kalakihan yung kinikita natin, nakakatulong sa ating mga expenses, no? Personal expenses. Kailangan lang ng tamang mind setting para magawa mo yung mga bagay-bagay. So, yan. Ano na tayo, 'di ba? Tapos na ang bukas, season 2 na tayo sa susunod na mga araw, no? Hindi natin alam kung ano pa ang maibibigay ko sa inyo. Pero sa loob ng season 1 mga master, sana naman kahit papaano nakatulong tayo dun sa mga nag-uumpisa pa lang. And ayoko maging motivational speaker kasi hindi naman tayo ganoon. Sinishare ko lang kung ano yung experience natin dito. At sana nag-enjoy kayo sa ating mga content na ginawa. Ay grabe, mag-like naman kayo at mag-subscribe na. So ayan nga pala mga master, yan muna ang ating kwento. Basta all in all mga master, my experience dito sa Lalamove ay masaya at mahirap. So tama lang, 'di ba? Sapat lang. Yung kitaan, sapat lang din. Biyaheng tamad nga eh. So yan lang mga master, tuloy na tayo sa ating delivery. I hope na ikwento ko na lahat, pero alam ko kulang pa yan. Sa dami ng biyahe natin sa Lalamove, kulang yung isang episode na ikwento ko sa inyo, diba? Pero sana yung mga major lang yun ang na-share ko naman. I-comment down below na lang, i-reply ko na lang yung iba. Mga master, malapit na tayo sa ating drop off dito sa Pasig. First time ko dito sa lugar na to. Ngayon lang ako nakatungtong dito. 95 Gahit Street. Okay, 95. Hello po. Sir, opo, nandito lang po ako sa may malapit sa ilog. Okay na po. Okay, salamat. Ayan, quality mga master. So, 150. Pamita na tayo ng 150 doon. So, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating second drop off mga master. Mga master, nandito na tayo. Okay. Ayan. Tama siguro itong natin. Sa to eh? Yun na nga yun. Kaliwa dito. Kanan sa loob. Okay. Salamat. Alam na alam ni sir Ay, okay. Nakapag-deliver na tayo dati dito. Bayan. Ayan, ito na nga. So, yun. Nakalimutan ko mga master. Nakapag-deliver na pala tayo dito sa dati. Imagine mo na nababalikan natin yung mga dati na natin pinagdi-deliveran. Number. So, ayan mga master. Tama naman. Okay, so masasabi kong successful ang ating delivery. Siyempre, nakarating tayo na maayos dito sa ating So maghanap tayo ng pick up ulit. Ayan, ito na si ma'am. Salamat po. Thank you po. Uy, 150. So, yun. So, ayan mga master. Successful ang ating delivery.
So kanina 270 plus lang yung ating kikitain dapat, pero ngayon naging 300 na kasi lahat po ng ano natin, yung dalawa natin nag-tip na sila, no. So yun, okay na. Panalo. So kumita na po tayo ng 300 pesos mga master, isang pasada. Okay na yun. Isang balik pa, no? Na ganon. Panalo na tayo. Ayan dito dati, ang bait nung nakatira dyan, no? Laki ng binigay sa ating tip. So ayan mga master, dito pa rin tayo sa Pasig. At ako po ay maghahanap ng booking dito. Alright, so pupuntahan na natin itong pick up natin mga master, Cainta. 5 kilometers away. Wala kasi ako makuha pick up eh. So ito na muna, pagtsagaan natin. Pabalik naman to ng Parañaque, no? Okay lang. Nagkakahalaga to ng 145 pesos. Malapit lang naman. Tapos pag na-pick up natin to, tsaka natin hanapan ng kasabay. Ito na, huwag sanang umulan. Ito ng kalaban natin dito mga master, ulan eh. Mapapartnera naman na agad natin to. Kasi nandito tayo sa Cainta, Pasig eh. So marami namang booking dito. Mamimili lang tayo. Huwag kang umulan. Naku po. Silong muna tayo. Lakas na ng ano. Ano ba yan? Saan kaya pwedeng sumilong? Hanap tayo ng ano, mga master, sisilungan. Okay, mag-ano na tayo. Mag-ano muna tayo. Magtawag nito. Magkapote. So ito talaga mga master ang ano, kalaban ng mga rider. Ulan. Basa na naman ang sapatos natin eh, ito. So ayan, off muna natin yung camera natin mga master kasi walang ano eh. Actually meron naman, no? Kabit kaya natin yung ano natin. Yung pang waterproof. Sila kasi. Aroy, basa. Hindi tayo ready na yun. Akala ko ano eh. Ulan eh. Ito na. So nandito na tayo mga master. Tawagan natin. Hello po. Sa ano po ito? Sa Lalamove po? Ano po? Ano ko lang po kasi hindi ko po matawagan yung yung ano natin, pick up points. Baka po meron kayong ibang contact sa kanya. Pasabi po, nandito na po ako sa may Block 35. Nandito po ako sa may kalibring sasakyan eh, sa likod. Okay. Paano magbabiyahe sa ulan? Ayun nga eh. Biglang umulan eh, lakas. Kasi papaano niya yung... Papadala kasi dalawang box, ayun baka maulan na. Silipin mo muna.
Ah, talaga mauulanan yan. Oo, kaya nga eh. Ayan. Oo, bigla naman kasi umulan. Ayan. Bigla umulan eh. Oo, hindi kasya yan. Oo, hindi. Pwede kasi yan dyan at saka dito sa likod mo eh. O pwede yan dito, kaso lang hindi pwede. Pagdating mo rin, durog na, wala na. Wala na. Ano ba laman yan, sir? Mga maliliit na box. Ah, eh kung may plastic kayo na ano, Wala akong ano eh. pwede natin isakay yan. Wala na. Kapag yung ano sa Nandiyan ako sa kabila, biglang bumuhos na malakas eh. umulan. Parang hindi pa titigil ka agad. Oo. Kailangan natin ng ano, trash bag. Yun ang pinaka... Oo. Yun lang, yung trash Mula bag. sa likod mo lang ilagay. Yan, sa harap po, pwede yan, oh. Oo. Oo. Ito na yata yun. Pala, ayan. Ayan. Boss, para kay Ryan, iwan ko lang daw dyan. Okay. Ay, dalawa to, dalawa. Saan ba ito lalagay? Oh, picturean ko din para patunayan. Ayun, okay na. Thank you po. Ay, salamat. Okay, so yun mga master, 200 yun. So diniretso ko na kasi wala akong ano, wala nang space yung ano ko, lalabag. Kaya no choice kundi diretso natin. Okay lang, nagbigay naman ng tip yung ano, nagpadala. So ayun, uwi muna tayo kasi basa yung sapatos ko. Magpapalit ako. Total malapit lang naman dito sa amin. Kaya yun, uwi muna tayo mga master. Yan mga master, nakapag ano na tayo, nakapag drop off na tayo no, dito sa ano, Parañaque. So ang gagawin natin ngayon mga master, uwi muna ako ng bahay kasi nga yung sapatos ko basang basa. Total malapit na naman tayo dito sa amin. Uwi na muna ako kasi magpapalit ako. Grabe yung ulan. So ano pa lang naman tayo no, 11, 12, 1, 2, 3 oras pa lang tayong bumabiyahe at okay na naman tayo no. Meron na tayong ano mga master, naka uwi ito, Parañaque Las Piñas. Saan yun? Matsambahan natin. Ang dami mga booking ngayon habang tayo pa pauwi. So uwi muna tayo. Malapit lang naman ang ano eh, itong drop off natin sa amin. Kukuha pa tayo ng 2 booking pa para ano na tayo, para kahit pa paano kumota naman tayo no. Nakakaano pa lang ako, nakaka 500 pa lang, 500 pesos. Pero yung 500 na yun mga master, short booking lang yun lahat no. Hindi na ako kumuha ng double book kanina kasi puno yung box natin no, isang kahon. Tapos dito sa harapan meron. At saka hindi rin ako nakapag video kanina dahil maulan. Grabe yung ulan no. Ayun. Kaya ngayon lang tumigil yung ulan, nakapagubad naman tayo ng kapote na. So uwi muna tayo para ano, para makapagbihis ako no. Palit ako ng sapatos. Mag-ano muna ako, mag-crocs muna ako, crocs, kokrokok. Mamaya na tayo kumuha ng mga booking na yan. 2 booking pa ang kailangan natin, o 2 or 4. No, bahala na, 'di ba? Kasi hapon na rin naman. Tsaka half day lang tayo, no. Naman sana tayong hatake ng ano, hatake ng bahay, no, katamaran. Hindi, pero hindi, nakamotivate ako ngayon, 2 pa kailangan natin. Pre goal 'yan eh. Meron tayong goal mga master. Kunin natin yung goal natin ngayon. Alright, update ko na lang kayo. Hindi mo na ako kuha ng booking, mamaya na. Okay. So, ayun mga master. Ito na ang nangyari sa ating biyahe ngayong araw na ito. No? Ika 100 episode na natin. At inulan tayo ng sobrang lakas ano, sa may Pasig. Sa Cainta. Basang-basa ako. Basang-basa yung pako pala. So ngayon, nakakuha tayo ng isang booking doon. Hindi natin na partneran yun kasi
napuno yung bag natin. So, nag-decide ako na ibiyahe na papuntang Parañaque. Good thing naman kasi yung nagpadala, nagbigay ng tip. So, okay na rin. At diniretso na natin yung parcel niya. So, yun yung naging huling booking kanina kasi sabi ko, uwi muna ako para magpalit ng sapatos, no? Magko-croc sana ako kasi basang-basa pa ako. Maaga pa naman, alas 2 pa lang. Kaya lang, umiral na naman yung pag nandito na tayo sa bahay, medyo tinatamad na tayo umalis. So, yun mga master ang nangyari. Hindi na tayo nakabiyahe. At siguro babawi na lang ulit ako sa susunod na araw, no? So, tatapusin na muna natin yung vlog natin ngayong araw na to. At yun yung pinag-usapan natin kanina, ika 100 episode natin. At tapos na po ang ating mga master, ang season 1 natin dito sa Lalamove. Ayan. So, ito ang maganda. Sa 100 episode na ginawa natin, naka 100 rin tayo. Tawag nun? Naka 100 din yung fans natin. So, parang ang average, every biyahe natin, meron tayong nakukuhang isang fans. Isang fan. Okay, so out of 100 episode, 100 fans din yung nagay natin. Maraming salamat sa inyong lahat. So, yun lang mga master. Tatapusin ko muna yung ating vlog ngayon. At ayun, sana meron kayo napulot na aral dun sa pinag-usapan natin. So, actually marami pa akong mga dapat na sabihin dun sa kanina. Kaso nga lang, kulang na sa oras, no? Tsaka yung iba, nakakalimutan ko na rin. Pero sa mga susunod na episode natin, pag-uusapan natin yan, okay? Just comment down below kung meron kayong mga gustong malaman pa at sasagutin ko yan sa ating, sa comment section, okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. At syempre mga master, tuloy-tuloy ang ating Lalamove serye ngayong episode 2. Okay, season 2 pala. Sorry. Ngayong season 2, tuloy-tuloy lang yan. So, hindi natin alam kung ano mga magiging adjustment natin, pero definitely meron tayong mga papasukin ng mga bago at saka mga gagawing mga bago siguro na approach sa Lalamove. So, yun. So, magkita-kita tayo sa susunod na updates at maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, God bless po sa inyong lahat at kita-kits sa season 2. Bye-bye.